ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang mapagpalang araw mga kapamilya at narito ang mga pinakamainit na tagpo sa Coco Martin si Gabo. Isang maling kilos lang ang kailangan para tuluyang mabigo ang misyon ni Gabo at iyon mismo ang nangyari. Matagal nang binabantayan ni Gabo ang bawat galaw ni Mr. Chan. Alam nilang sa pamamagitan nito ay matutuntun nila ang kanilang tunay na target na si Victor Zafra, ang utak ng isang makapangyarihang sindikato. Pagdating sa isang eksklusibong hotel ay agad silang kumilos dahil may higpit ang seguridad. Hindi sila basta-basta makakapasok. Kaya isa sa mga tauhan ni Gabo ang nagpanggap na waiter upang makapasok sa loob at magsagawa ng lihim na pagmamanman. Ngunit isang tao pa lamang ang naroon, si Mr. Chan. Agad siyang bumalik upang ibalita na hindi pa dumarating si Victor. Kaya naman naghiwa-hiwalay ang grupo at tahimik na naghintay sa kani-kanilang pwesto. Hindi nagtagal ay dumating na din ang kanilang inaabangang target. Kita nila ang grupo ni Victor na dumiretso sa VIP room kung saan naghihintay si Mr. Chan. Mabilis na ipinaabot kay Gabo ang impormasyon at handa na silang kumilos sa anumang oras. Ngunit isang hindi inaasahang insidente ang sumira sa lahat. Habang nagpapanggap sa loob ng hotel, aksidenteng nagkasalubong sina Gabo at Samantha. Napansin ito na Sebastian at agad siyang naghinala sa pagkakakilanlan ni Gabo. Sa halip na maging maingat, binunot niya ang kanyang baril at nagpakilala bilang isang operatiba ng NCIA. Isang pagkakamaling agad na narinig ng mga tauhan ni Victor. Mabilis na nagbabala ang mga ito sa loob ng VIP room kaya nakatakas sina Victor at Mr. Chan gamit ang lihim na labasan ng gusali. Hindi nag-aksaya ng oras si Gabo at Samantha. Magkahiwalay na lang hinabol ang dalawang sospek. Nagtagumpay ang grupo ni Samantha na madagip si Mr. Chan, ngunit nanatiling tikom ang bibig nito. Sa halip na magbigay ng impormasyon, sinabi nitong suriin na lamang ang mga CCTV kung gusto nilang malaman kung saan tumakas itong si Victor. Samantala naabutan naman ni Gabo itong si Victor sa labas. Nagkaharap ang dalawa sa isang mapanganib na komprontasyon. Kahit armado si Victor, hindi umatras si Gabo. Gamit lamang ang kanyang husay sa pakikipaglaban, pilit niyang sinubukang pigilan ang kriminal. Ngunit bago pa niya tuluyang mahuli ang target, dumating ang napakaraming armadong tauhan nitong si Victor. Dahil dehado sila sa bilang at wala silang sapat na armas, napilitan si Gabo na umatras dahil lang kaya't takatakas ang kanilang target. Biguman ang operasyon, agad siyang bumalik sa hideout upang iulat ang lahat kay Tatang. Inamin niyang hindi sapat ang kanilang lakas laban sa isang sindikatong kumpleto sa armas at mga tauhan. Sa halip na magalit, napangati na lang itong si Tatang. Para sa kanya, iyon ang naging pinakamahalagang aral sa kanilang unang misyon. Kaya inaabot niya kay Gabo ang kabayaran sa operasyon at nangakong sa susunod, hindi na sila lalaban ng kulang sa paghahanda. Bibigyan niya ang grupo ng mga armas na kaya makipagsabayan sa kapangyarihan ng sindikatong si Victor Zafra. Kung naging interesado kayo sa mga kwento natin ngayon at kung gusto nyong masubaybayan ang mga susunod na kapanapanabik na kaganapan, ay huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat sa inyong panonood at pagpalain tayong lahat, kapamilya.